sa aming Big Math Classroom. Ako nga pala si Teacher Dorothy at ngayong araw, tuturuan namin kayo tungkol sa geometric sequence at arithmetic sequence. Kaya kung gusto mo humanga ang iyong guro sa galing mo sa math, tara na! Ready ka na ba? Good morning class! Ako nga pala si Teacher Ned at kami ang magtuturo sa inyo ngayon ng dalawang klase ng sequence. Makinig na mabuti dahil may tips kami kung paano mapadali ang pag-solve. Unahin natin ang arithmetic sequence. Ito ay sequence kung saan ang mga numbers ay may common difference o pare-parehong idinadagdag. Example, 2, 4, 6, 8, and 10. Tignan mabuti kung ano ang idinadagdag kada term. Meron tayong formula para hanapin ang pagitan ng term sa sequence. A sub n is equal A sub 1 plus the quantity of n minus 1 b. Kung saan ang an is nth term, a1 is the first term, b is common difference, and n is a number of terms. Isulat ang given values, tapos dahang-dahang gamitin ang formula. Example, 10, 15, 20, 25. Formula. A sub n is equal to A sub 1 plus quantity of n minus 1. A sub n is equal to 10 plus quantity of n minus 1 b5. Ilagay ang first term at ang difference. 10 plus 5n minus 5. Ibaba ang first term at gamitin ang distributive property. A sub n is equal to 5n plus 5. Ibaba ang 5n at ipagad ang 10 at negative 5. Final answer. Solve step by step. Ilagay ang formula, pagkatapos ang first term at difference. Gamitin ang distributive property at mag-add. Hindi naman ang geometry sequence multiply sa bawat term sa common ratio upang makuha ang kasunod. Halimbawa, 2, 4, 8, 16. Multiply by 2. Hanapin kung ilang beses minumultiply ang bawat term para makuha ang kasunod. Halimbawa, 9 plus 6, 1, 44. Ang ratio ay 4. Paano natin nakuha yung 4? Yan. Mag-multiply gamit ang ratio, pati ang number bago ang square. Ayan, natutunan natin ang pagkakaiba ng arithmetic sequence at geometric sequence. Pati na rin kung paano ito isolve. Kami ang Group 2 at yan ang aming math lesson para sa inyo. Salamat sa pakikinig at laging tandaan, math is easy if you know how to use the formula.